Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Unthinkable, na ipinalabas taong 2010. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Isang Amerikanong lalaki at dating operator ng Delta Force na si Steven Younger, na mas kilala bilang si Yusuf, ay nagre-record ng videotape. Humihinto siya at nagsisimulang muli ng ilang beses, bago ganap na nakagawa ng final video. Isang araw ng Martes sa LA FBI Field Office, sinuri ng isang team ang data na nakolekta sa mga kahina-hinalang tao. Nang nagtanong si Agent Helen Brody tungkol dito, hindi siya nabigla sa kakulangan ng mga resulta. Lumapit ang isang ahente kay Brody, at ipinaliwanag na sinuri niya ang mga file na natanggap nila mula sa CIA, at nakakita ng isang bagay na kawili-wili, isang lalaking nagngangalang Henry. Gayunpaman, tila lahat ng bagay tungkol kay Henry ay classified, ngunit nalaman niya na ang kanyang asawa ay Bosnian, at siya ay sangkot sa mga kaduda-duda na mga aktibidad. Sa sambahayan ng Humphreys, parehong maingat si Henry at ang kanyang asawa, na may mga kamera na naka-install sa buong bahay. Lahat ng mga news outlet ay nag-uulat tungkol sa pagbaril umano ni Yusuf sa isang pulis, at pagkidnap sa dalawang bata. Ang FBI ay hindi na brief tungkol kay Yusuf, at ngayon lang nila ito nalaman. Binanggit ni Brody na nakilala niya si Yusuf, siya ay nakalista sa kanilang pinboard, bilang isang sospek na kanilang iniimbestigahan. Dahil dito, hiniling ni Brody na ilabas ang kanyang file. Gayunpaman, si Yusuf ay walang record ng pagiging extremist. Naglingkod siya sa US Army, ngunit ang kanyang military file ay classified. Dumating ang superior ni Brody na si Director Saunders, at ipinag-utos na dalhin ang bawat sospek at tanungin, kailangan niya ang bawat ahente na magtrabaho sa kaso ni Yusuf. Nagtataka si Brody kung ano ang nangyayari, at sinabing wala silang sapat na tauhan para gawin ito. Nag-alok sa kanya si Saunders ng mas maraming manpower hanggat kailangan niya, ngunit hindi na nagbunyag ng higit pang mga detalye. Samantala, dumating ang FBI sa sambahayan ng Humphreys. Mabilis na tinawagan ni Henry ang kanyang kakilala sa DIA na si Charlie Thompson, at sinabi sa kanya ang tungkol sa FBI sa kanyang pintuan. Hinimok ni Henry si Charlie na ilipat siya kaagad, bago ibinaba ang tawag at kumuha ng baril para sa proteksyon. Tinawagan ni Charlie si Brody sa kanyang personal na numero, at sinabi sa kanya na bawiin kaagad ang kanyang mga ahente. Ang file ng CIA tungkol kay Henry ay aksidenteng nalik sa FBI, at sinabing siya ay armado at mapanganib. Sinubukan nilang makipag-ugnayan sa dalawang ahente, ngunit walang nakuhang tugon. Dahil dito, nagpadala si Brody ng isa pang pangkat, upang mag-imbestiga. Maingat silang lumapit sa bahay ng Humphreys, at sa pintuan ay sinubukan ni Henry na ayusin ang sitwasyon ng mapayapa, matapos makita ang FBI badge. Nalaman na ang dalawang ahente kanina ay nahuli at tinali. Dinala nila si Henry sa headquarters para sa interogasyon. Si Henry ay kumilos ng mapagmataas, at tinawag silang mga tanga, na walang ideya sa kanilang ginagawa. Nang tanungin ang kanyang tunay na pangalan, sinabi ni Henry na maaari nilang tawagin siyang H. Pagkatapos ay pumasok sina Saunders at Charlie sa silid at pinahinto ang pagtatanong, sinabing si H ay nasa ilalim ng proteksyon at masisira ang FBI sa kanilang ginagawa. Humingi si Saunders ng tulong kay Brody sa isang classified mission at pumayag siya. Araw ng Miyerkules, ang mga ahente mula sa FBI ay ipinatawag sa isang inabandonang pasilidad, na ginawang isang black site sa ilalim ng militar. Tinanggap sila ni General Paulsen, na siyang in command sa black site. Nandoon din sina Charlie at H, kung saan nagbiro siya tungkol sa kanyang pagiging independent contractor. Ipinakita ni Saunders ang kumpletong videotape ni Yusuf, na nagbanta na magpapasabog ng 3 nuclear blast sa iba't ibang lungsod ng US, kapag hindi matugunan ang kanyang mga kahilingan. Ayon sa impormasyon, nakatakdang sumabog ang mga bomba sa loob ng 2 araw, ibig sabihin ay sa araw ng Biyernes. Sinabi ni Paulsen na si Yusuf ay nagtrabaho bilang isang nuclear specialist sa Iraq, at ang banta ay 100% na totoo. Gayunpaman, hindi pa nililinaw ni Yusuf kung ano ang kanyang mga kahilingan. Ibinunyag nila na nasa kustodiya na si Yusuf, sa loob ng 24 na oras. Habang dinadala sila kay Yusuf upang makita siya ng personal, ipinaliwanag ni Paulsen na nahuli siya sa isang shopping mall, na hinala nila ay gusto niyang magpahuli. Pinahirapan nila si Yusuf ng mga tactics tulad ng malamig na tubig,
malamig na aircon, hindi pagpapatulog at iba pa. Gayunpaman, iniisip ni H, na nalaman na isa palang espesyal na interrogator, na ang lahat ng pagpapahirap na ginawa ay ganap na walang silbi. Ang kanyang unang pagtatangka upang patunayan ang kanyang punto, ay kumuha ng isang malaking bagay at paulit-ulit na hinampas ang interrogator ni Yusef. Siya ay sapilitang inalis sa silid at dinala mismo sa kustodiya. Pumasok si Brody at gumaganap na magaling na pulis, pinatay ang aircon at pinatuyo si Yusef. Sinabi niya kay Yusef na bigyan siya ng impormasyon upang makakilos siya, ngunit tumugon si Yusef na masyado pang maaga, pagkatapos suriin ang oras sa kanyang relo. Ilang sandali pa, pinalabas ni Paulsen si Brody sa silid. Hinarap ni Brody si Saunders at sinabing ang lahat ng ito ay labag sa batas at malamang na hindi epektibo, ngunit inutusan silang tumulong sa militar, at dapat itong sundin. Hindi pa natapos, tinanong ni Brody si H tungkol sa maliit na palabas sa silid. Tumugon si H na ang mga tactics ng militar ay hindi gumagana kay Yusef, dahil siya ay isang dating sundalo na sinanay upang malabanan ang ganitong uri ng interogasyon. Pumasok sina Charlie at Paulson sa silid, at humingi ng tulong kay H tungkol sa interogasyon, ngunit hahalili siya sa iba. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si H at mas gustong magtrabaho ng mag-isa, kasama ang isang kapareha na kanyang pinili. Binanggit ni Paulsen na hindi si H ang namamahala sa interogasyon o sa kaso, at hindi niya nakikita ito sa paraan na si H ang masusunod. Pumasok ang pinakamataas na opisyal, at sinabing ibigay kay H ang gusto niya, kaya inutusan ni H ang lahat ng personnel na umalis. Kinuha niya ang kanyang kagamitan at hiniling kay Charlie na tawagan ang kanyang asawa, dahil bagaman ito ay isang lihim, kumakain lamang siya sa niluluto nito. Sa ibinigay na pagkakataon, mabilis na ipinakita ni H kung ano ang kaya niyang gawin. Tinanong niya si Yusef kung nasaan ang 3 bomba, ngunit pagkatapos na hindi makatanggap ng sagot, pinutol niya ang isa sa mga daliri ni Yusef. Sa takot, sinubukan ng militar at ni Brody na itigil ang mga ginagawa ni H. Ngunit nilinaw ng pinakamataas na opisyal, na ang potensyal na malaking sakuna na mangyayari, ay nangangailangan ng mga matitinding hakbang na ito. Ipinagpatuloy ni H ang interogasyon, nilagyan ng plastic bag ang ulo ni Yusef na may maliit na butas, na halos hindi na ito makahinga. Kumuha siya ng kutsilyo at sinabing siya ang pinakamasamang bangungot ni Yusef, habang sinisimulan niyang putulin ang mga bahagi ng katawan nito. Sinubukan nilang tawagan si Paulsen, ngunit sinabihan lang sila na magpatuloy. Ayaw tanggapin ni Brody ang ilegal na pagpapahirap na ito at umalis sa silid. Muli niyang sinubukang makipag-usap kay Saunders, at sinabi sa kanya na labag ito sa konstitusyon, ngunit sumagot si Saunders na hindi magkakaroon ng konstitusyon kung sumabog ang mga bomba. Inayos ni Brody ang kanyang sarili sa banyo, at ilang sandali pa ay pumasok si H. Sinasamantala ni Brody ang pagkakataon na ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan sa mga pamamaraan ni H, sinasabi na ang pisikal na sakit ay hindi gumagana. Nag-alok si H na magtulungan sila at magpalitan, magtatanong si Brody habang siya ang magpapahirap. Dahil dito, pumasok si Brody sa silid at pinapahinga si Yusef. Siya ay gumaganap bilang mabuting pulis, ngunit pagkatapos sabihin sa kanya na si H ay hindi titigil, tumugon si Yusef na siya ay handa para dito. Nangangahulugan ito na inaasahan na ni Yusef na siya ay pahihirapan. Sinubukan ni Brody na gamitin ang pamilya ni Yusef laban sa kanya, ang kanyang asawa at mga anak, ngunit hindi ito gumagana. Sa halip, sinabi ni Yusef na mayroon silang 2 araw para sumang-ayon sa kanyang mga kahilingan, na hindi pa man niya sinasabi kung ano. Sinabi ni Yusef na sasabihin niya ang kanyang mga kahilingan kinabukasan. Bumalik si H sa pagpapahirap kay Yusef, at sa gabi ay hindi niya ito pinapatulog, kahit na 1 segundo. Tumisi lang si Yusef at lalong nagalit si H. Sa araw ng Huwebes, nagsimula si H sa paggamit ng mga electrical shock. Dumating ang kanyang asawa sa pasilidad sa kanyang kahilingan, at hiniling niya kay Brody na bantayan si Yusef. Nang nakatulog si Yusef, ginamit nila ang electrical shock sa kanya, ngunit ang makina ay nag-malfunction at hindi namatay. Nagawa lamang nilang patayin ito sa tamang oras. Samantala, ini-enjoy ni H ang kanyang oras, kasama ang kanyang mga anak at asawa. Nang maglaon ay inihayag niya kay Brody, na siya ang dahilan ng pag-malfunction ng makina para iligtas nila si Yusef, at maramdaman ni Yusef ang kawalan ng pag-asa. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng FBI sa kung saan maaaring inilagay ang mga bomba.
Sinusubukan din nilang hanapin ang pamilya ni Yusuf, at mainit ang ulo nila. Hinala nila na ang isang bomba ay tiyak na nasa LA. Tila pagod na si Yusuf, habang naninikip ang kanyang leeg sa sakit. Hiniling ni H kay Brody na imasahe ang likod ni Yusuf, habang nagpapatugtog siya ng musika at nagkukwento tungkol sa kanyang asawa, at sa ginawa nito sa Bosnia. Ikinwento din niya na ang kanyang mga anak ay ipinanganak ng premature, at nang magtanong si H tungkol sa mga anak ni Yusuf, umiyak ito. Isinasaalang-alang ito ni H bilang hudyat, upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapahirap. Nakiusap si Yusuf na tumigil si H, at sumigaw na magsasalita na siya. Ngayon lang ay sinabi ni Yusuf ang kanyang mga kahilingan. Gusto niyang ipahayag ng Pangulo ng Estados Unidos, ang pagwawakas ng suporta para sa mga puppet na pamahalaan at pagdidikta sa Islam. Nais din niyang mapaalis ang mga tropang Amerikano, mula sa lahat ng mga bansang Islam. Agad na itinakwil ng grupo ang posibilidad na matugunan ang kanyang mga kahilingan, binanggit ang idineklara na patakaran ng gobyerno ng US, na huwag makipagnegosasyon sa mga terorista. Gayunpaman, sinabi ni H na dapat nilang kunin ang deal, dahil ito ay announcement lamang at hindi nila kailangan itong sundin. Mayroon na lamang silang mas mababa sa 24 na oras bago ang pagsabog ng mga bomba. Sinabihan ng nangungunang opisyal si H na magpatuloy sa kanyang mga pamamaraan. Sinubukan ni Brody na makalusot kay Yusuf, ngunit hindi siya magsasabi ng anuman hanggat hindi natugunan ang kanyang mga kahilingan. Dahil dito, nagpatuloy si H sa kanyang mga pagpapahirap. Samantala, nakuha ng FBI ang footage mula sa mall, kung saan si Yusuf ay nakatayo doon sa loob ng 23 minuto, naghihintay na mahuli, alam na siya ay pahihirapan. Inisip ni Paulsen na ang lahat ng ito ay maaaring isang panloloko, at walang tunay na bomba. Pumasok si Brody sa silid at nag-take over kay H. Inakusahan niya si Yusuf ng pekeng banta ng pagpapasabog, upang makagawa ng pahayag tungkol sa moral na katangian ng US bilang isang bansa. Sa wakas ay inamin ni Yusuf, na walang anumang bomba na nakatanim. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng nuclear material, at ang mga bomba ay mga walang laman na shell. Upang patunayan ito, ibinulong niya ang isang address kay Brody. Ang koponan ay ipinadala upang suriin ang lugar. Hindi naniniwala si Brody na panloloko ang sinasabi ni Yusuf, dahil sinabi niya noon na may mangyayaring pagsabog. Ang koponan ay nakahanap ng silid na tumutugma sa eksena mula sa videotape, at nakakita sila ng ebidensya sa bubong. Inalis ng isang sundalo ang larawan ni Yusuf mula sa isang switch ng kuryente. Nagdulot ito ng matinding pagsabog ng C4 sa isang kalapit na shopping mall, na makikita mula sa gusaling kinaroroonan nila. Galit na galit dahil sa mga buhay na nawala, bumalik si Brody kay Yusuf at nagbanta ng scalpel, hiniling na malaman kung nasaan ang iba pang bomba. Gayunpaman, si Yusuf ay nagpahinga at hindi natakot. Binigyang katwiran niya ang mga namatay sa mall, sa pagsasabi na ang mga Amerikano ay pumapatay ng maraming tao araw-araw. Sinabi ni Yusuf na hindi siya duwag, na hinayaan niya ang kanyang sarili na mahuli upang makaharap niya ang kanyang mga nang-aapi. Sa araw ng Biyernes, nakatanggap sila ng impormasyon na si Yusuf ay kumuha ng isang parking ticket sa Dallas. Natunto nila ang address sa isang bodega, kung saan nakakita sila ng bomba. Ito ay tila isang tunay na nuclear bomb, na nakatakdang sumabog sa loob ng 3 oras. Ito ay halos imposible na mahanap pa ang 2 bomba sa tamang oras. Patuloy nilang pinapahirapan si Yusuf, ngunit tila si H ay nabigo, at sinabing si Yusuf ay hindi magsasalita. Bumalik si H sa silid at tinanggal ang blindfold mula kay Yusuf, nang umiti at kumindat sa kanya. Samantala, natagpuan ng FBI ang asawa ni Yusuf. Sinabi niya na hindi siya magsasalita hanggat hindi niya nakikita ang kanyang mga anak. Ngunit sinabi ni Brody na siya ay makukulong, kung hindi siya magsasalita. Iminungkahi ni H na gamitin ang asawa ni Yusuf laban sa kanya, at dalhin siya sa harap ng kanyang asawa. Ang simpleng pakikipag-usap niya kay Yusuf ay hindi gumagana, kaya nagbanta si H na saktan niya ang kanyang asawa sa harap niya. Pinigilan siya ni Brody at inutusan ang mga sundalo, na kunin ang asawa ni Yusuf sa silid at malayo kay H. Dahil sa desperasyon, hiniwa ni H ang kanyang lalamunan, at namatay siya sa harapan ni Yusuf. Sinabihan si H na sa bawat lungsod, ang opisyal ng pamahalaan at kanilang mga pamilya ay inililikas sa mga nuclear shelter. Naubos na ang oras, at dapat niyang tapusin ang kanyang nasimulan.
Lumapit si H kay Yusef at sinabi sa kanya na siya ay mamamatay ngayon, na walang mga limitasyon ang kanyang gagawin na pagpapahirap, para lamang makuha ang impormasyon. Lumabas si H upang uminom ng tubig, at sinabi sa kanya ni Brody na wala ng oras at gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Sa sandaling iyon, sinabihan ni H ang mga sundalo na kunin ang dalawang anak ni Yusef. Gayunpaman, tiniyak ni H sa lahat na hindi niya sasaktan ang mga bata. Ipinaalam ni Brody kay H na kung may gagawin siya sa kanila, personal niyang tutukan ang kamatayan nila. Dinala ang mga anak ni Yusef at nilinaw ni H na sasaktan niya ang kanyang mga anak, kapag hindi nito sasabihin ang mga lokasyon ng bomba. Sa wakas ay sumuko si Yusef at nagbigay ng 3 address, isa sa New York, isa sa Los Angeles at isa sa Dallas. Gayunpaman, hindi tumigil si H sa kanyang ginagawa, dahil alam niyang may iba pa na hindi sinabi si Yusef. Dahil dito, tinanong ni H si Yusef kung mayroon pang pang-4 na bomba, ngunit itinanggi ito ni Yusef. Desperado ang ibang sundalo na palayain ang mga bata mula kay H, pumasok sila sa silid at pinalabas si H sa pamamagitan ng puwersa. Itinuro ni H ang dami ng nawawalang nuclear material na posibleng mayroon si Yusef, at hindi nito inamin ang ika-4 na bomba na pinaniniwalaan niyang umiiral. Ipinahayag niya na ang lahat ng ginawa ni Yusef sa ngayon, ay nakaplano ng maayos. Hiniling ng pinakamataas na opisyal na ibalik ang mga bata para sa karagdagang interogasyon. Iniisip ni H kung magagawa ba niya ang dapat gawin, ngunit siya ay binigyan ng pahintulot. Inutos ni H na dalhin ni Brody pabalik ang mga bata. Ang pagsira ni H sa kagandahang asal na ipinakita ni Brody, ay magbibigay sa kanya ng moral na pag-aproba, na kailangan niyang gawin sa pinakamasamang bagay na posible. Nang tumanggi si Brody na kunin ang mga bata para kay H, inalis niya ang strap ni Yusef, at sarkastikong pinalaya siya. Inilabas ng pinakamataas na opisyal ang kanyang baril at itinapat kay H, para pilitin siyang gawin ang hinihingi sa kanya. Gayunpaman, kinuha ni Yusef ang baril ng opisyal, at hiniling niya kay Brody na alagaan ang kanyang mga anak at nagpakamatay. Lumabas si Brody ng gusali kasama ang mga anak ni Yusef. Matagumpay na nahanap ng FBI ang mga lokasyon ng 3 bomba, at pinamahalaang i-defuse ang mga ito sa tamang oras. Sa kasamaang palad, tama ang lahat ng hinala ni H na may pang-4 na bomba, at ang pagiging disente ni Brody ay nagbuwis ng milyon-milyong buhay. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.